Share ko lang po mga kababayan itong video po kanina ni Erwin Tulfo na kung saan nagsalita po siya, pinagre-resign po niya si SP Cayetano kasi hindi po sila sinipot mga kababayan sa Senado. Okay, wala lahat ang majority. Ito po yung napansin ko mga kababayan. Nagsasalita itong si Erwin Tulfo at yung mga kasamahan po niya sa minority ay nasa likod po niya mga kababayan. Habang nagsasalita po siya, halatang nagbabasa po ito mga kababayan. Siyempre walang alam. O, di ba? Kaya ito po yung napansin ko. Bakit hinayaan nila itong si Erwin Tulfo ang nagsalita mga kababayan? Okay? Nasa likod po niya kasi ang nag-iisang abogado ng minority. Si Kiko Pangilinan. O, di ba? Ibig po bang sabihin na mas bobo itong si Kiko Pangilinan kaysa kay Erwin Tulfo mga kababayan? Yan po ang napansin ko na hindi po talaga ako mapakali. Kaya ginawan ko po ng vlog mga kababayan. Okay? Kasi binanggit po niya dito kasi yung rules sa Senate, kung ano po yung tama, kung ano po yung mali mga kababayan. Okay? Sir, wala kang karapatan na banggitin o ipaliwanag kung ano po yung rules sa Senate. Kung mali po ba yung ginawa ng majority o tama. Okay? Kasi wala ka pong alam sa batas, sir. Ano pong katunayan dyan? Simula nang binanggit mo, sinabi mo na pwedeng baluktutin ang batas, bend the law. Wala ka ng karapatan para ipaliwanag ang patungkol po sa batas. Okay? Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Senador Marcolita na ikaw ay walang legal background. Oh, no! Kaya kapansin-pansin po ito mga kababayan na itong mga senador sa minority, umaasa po sila kay Erwin Tulfo. Naku po! Para bagang sinasabi po nila sa kanilang sarili na wala silang kakayanan na ipaliwanag ang patungkol po sa rules ng Senado. Okay? Kaya nabubo at parang lumilitaw na mas bobo itong si Senador Kiko Pangilinan na isang abogado kumpara kay Erwin Tulfo na walang alam sa batas, walang legal background, bendalo ang nalalaman. Mas bobo pa si Kiko Pangilinan sa bobo na si Tulfo. Anong pong nangyari mga sir? Bakit hinayaan niyo po na si Erwin Tulfo ang magsasalita dyan sa harap? Wala ba kayong ibang magaling dyan? Andyan si Tito Soto na lagi niyang ipinagmalaki ang mahabang panahon niya sa Senado. Nandyan si Lacson na isang magaling daw na investigador. Andyan si Win Gatchalian na gusto nilang mahirang na Senate President kasi siya po ang nararapat. O, di ba? Bakit itong si Tulfo na walang alam sa batas tapos hinayaan yung magpaliwanag dyan patungkol sa Senate rules? Naloko na po mga kababayan. Kaya ito po yung napansin ko mga kababayan. Kaya na-share ko lang po sa inyo kasi baka hindi po ninyo napansin. At habang nagsasalita po itong si Erwin Tulfo, patango-tango lang po si Kiko Pangilinan mga kababayan. Okay. Play lang po natin ang video para mas malinaw po mga kababayan. A clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply
because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Nakita niyo po mga kababayan, si Kiko Pangilinan, andun sa likod, naliliit. Pag pinakinggan mo si Erwin Tulfo, kung hindi mo kilala ang taong ito, masasabi mo talaga na tama, magaling magsalita. Pero sa mga nakakakilala kay Erwin Tulfo, mga kababayan, nako po, isang walang kaalam-alam sa batas, mga kababayan. Hanggat hindi mo, sir, binabawi ang sinasabi mo na pwedeng baluktutin ang batas, wala nang maniniwala sa mga paliwanag mo patungkol sa batas, mga kababayan. Di ba tama po ako, mga kababayan? Kasi pag ito roller, babaluktutin mo lang konti, mga kababayan, ben ang tawag niyan. Pero pag binaluktot mo ba ng mas matindi, na konti na lang para mabali, ben pa rin ang tawag niyan, mga kababayan. Okay? Ngayon, hanggang saan pwede baluktutin ang batas, sir? O, di ba? Kaya, isa ka talagang mangmang pagbatas na ang pinag-uusapan. Okay? And next time sa minority, pumili naman kayo ng yung bagay magsalita. No, kita niyo po, mga kababayan, nagbabasa pa, binasa pa niya ang kanyang mga sinasabi. Siguro, sa tingin ko, iniiwasan ni Kiko Pangilinan na isang abogado na siya mismo ang magsalita. Kasi alam siguro niya na mali po yung mga sinasabi ni Erwin Tulfo. Kaya hindi po siya ang nagsalita, mga kababayan. Walang lakas na loob. Isa kang abogado, dapat malakas ang loob. Tingnan niyo po si Senator SP Cayetano, mga kababayan. Talagang ang ganda magpaliwanag ba tungkol po sa batas at hindi po scripted. Wala po siyang script na hinahawakan. Gaya po kanina, mga kababayan, sa live po niya talagang mapapahanga ka, wala po siyang binabasa. Ito si Erwin Tulfo, konting script lang, binabasa pa po, mga kababayan. Okay? Kaya makukumpara po talaga ninyo, mga kababayan, kung sino po ang naggaling-galingan lang po at kung sino po yung matalino po talaga. Ang nangyari, mas ob-ob pa itong si Kiko Pangilinan kaysa ob-ob na si Erwin Tulfo. Okay? Yun po ang aking napansin, mga kababayan. Ano po sa tingin nyo? Pag-comment.